patuloy na makakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na samahan mo ang bawat isa sa amin at tunay na turuan mo kami ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang siyang magsasabi sa amin kung ano yung mga dapat namin gawin at sa mga hindi namin dapat gawin, Panginoon. At tunay nga, Lord God, na sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy namin nababago, Panginoon, sa lahat ng nakakapakinig ng iyong salita, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, tulad lahat ng pupuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa ang otoridad ng pananampalataya. Ikalawang bahagi ng po ito sa mga sa ating morning services. Sabi ko dito, sa paghahanda sa labanan gamit ang baluti ng Diyos. Sa Efesos 6:10 to 18, ating pong basahin. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakilan niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa niyo makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin niyo ang sinturon ng katotohanan. Isuot niyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib niyo. Isuot niyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang pananampalataya ninyo para hindi kayo tabla ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Isuot niyo bilang helmet ang tinanggap niyong kaligtasan. Gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin niyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo para sa lahat ng mga binabanal. So tunay nga na ang ating pag-uusapan ngayon ay ang paghahanda sa labanan gamit ang baluti ng Diyos. Kasama ng otoridad na ating tinanggap mula sa Diyos ay ang kanyang baluti. Bilang mandirigma, tayo ay dinamtan ng baluti ng Diyos bilang proteksyon sa lahat ng panlilinlang ng kaaway. So, sabi nga, ang kaaway natin ay sino pong kaaway natin? Hindi yung tao. Hindi yung mga katabi mo, kundi ang si Satan, yung masamang espiritu. At kailangan nga at binigay nga sa atin ng Panginoon yung baluti ng Diyos na siyang magiging katulong natin upang mapaglabanan yung mga masasamang pita ng laman, masasamang gawain ng espiritu. At sabi dito, ang bigkis ng katotohanan ay ang salita ng Diyos at ito ang pinakamahalagang bahagi ng baluti na mayroon tayo. Sa kabila ng iyong nakaraan, ikaw ay ginawang matuwid sa iyong pagharap sa mga labanan ng buhay. Taglay mo ang baluti sa dibdib ng katwiran. Ikaw ay lalakad sa kapayapaan ng Diyos at lahat ng kaguluhan ay mawawala sa iyong dinaraanan. So, mabuti ang Panginoon dahil sa kabila ng mga dinaraanan natin, sa kabila ng mga nararanasan natin sa buhay, nandiyan siya para bigyan tayo ng proteksyon. Nandiyan siya para bigyan tayo ng, sabi nga di ba, lahat tayo mandirigma ng Panginoon. At bilang isang mandirigma ng Panginoon, kailangan meron tayong baluti o kalasag na kailangan natin panghawakan, kailangan nating suotin sa araw-araw ng ating buhay upang patuloy na magtagumpay tayo sa laban ng laman. At sabi sa una, ang bigkis ng katotohanan sa verse 14. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot niyong pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. So, ang bigkis ng katotohanan ay ang salita ng Panginoon. So, buksan po natin sa 2 Timoteo 3:16 to 17. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ng naglilingkod sa Diyos. So, ang salita ng Panginoong Diyos ay makakatulong sa atin para sa pang-araw-araw nating pamumuhay.
At ayun nga, no, ganun din sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway sa atin, sa mga ginagawa natin na hindi karapat-dapat, at sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil kung namumuhay tayo kung namumuhay tayo para kay Kristo, namumuhay na tayo ng may katwiran, namumuhay tayo ng matuwid. Ang pinaka hindi napapansin na bahagi ng baluti, ngunit ito ang nagbibigit sa iba pang bahagi ng baluti. So yun nga, no, sinabi kanina is, ang bigkis ng baluti is yung sinturon, tama? So, ayun daw yung kadalasan na hindi napapansin. Bakit? Kasi nga, maliit nga lang daw siya, ganyan, at kadalasan hindi nagagamit. Pero, ipinakita ng Diyos na ang nasa gitnang bahagi ng tao ang pinakamahalaga rito. Ito yung pinakamahalaga sa lahat na nararapat nating isuotin. Ang hindi pagpansin sa salita ay ang pagpili ng pagkawasak sa iyong buhay. So, pagpili, nasa atin yung pagpili. Sabi, ang hindi pagpansin sa salita ay ang pagpili ng pagkawasak ng iyong buhay. So, pag hindi mo pinansin ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, pinipili mo na mawasak ang buhay mo. Pero alam naman natin sa bawat isa sa atin na gusto natin ng maayos na buhay, ng hindi magulong buhay. Pero bakit hindi mo pinapansin ang salita ng Panginoon? So, ang ibig sabihin lang nun, ay ayaw mo sa maayos na buhay. So, di ba madaling sabihin kasi, no? Madaling sabihin na pinipili ko ang buhay, pero kailangan gawin kasi natin. Gawin natin, pansinin natin yung salita ng Diyos. Sabi nga, libre lang yun eh. Libre lang ang salita ng Panginoon. At, ayun, magagamit natin ito sa ating buhay sa pang-araw-araw. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng mga kagamitan sa ating paglakad sa kapangyarihan ng Diyos. So, binigyan na naman tayo ng Panginoon. Sabi, makakakuha tayo ng mga kagamitan sa ating paglakad sa kapangyarihan ng Diyos. So, saan natin makukuha yun? Sa salita ng Diyos. Paano natin makukuha kung hindi tayo nagbabasa? Kaya nga, sabi diba, ang Biblia is ang araw-araw na nating pamumuhayan. Kasama na natin sa buhayan. So, ang una daw ay ang katwiran. Sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katwiran sa Hebreo 5:12-13. Hebreo 5:12-13. Sabi dito, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ang mga nabubuhay sa gatas ay ang mga sanggol pa at walang muang kung ano ang mabuti at masama. So sa salita ng Panginoong Diyos, makukuha natin yung katwiran ng Diyos. At sabi nga dito sa verse na to dapat tayo ay mga tagapagturo na. So ilang years na ba ang foundation ng LTC? Di ba magda 19 years na? So ilang taon na tayo sa LTC? Ilang taon na tayo sa simbahan na to? 19 years, 18, 17, 16? Sa edad natin ngayon, di ba ang kinakain na natin is yung karne? Oo, madalas uminom tayo ng gatas. Pero mas madalas, di ba, kinakain natin yung karne ay gulay. Yung mga matitigas na pagkain, kasi ayun yung kaya natin. At sa salita ng Panginoon, sabi, dapat mga tagapagturo na tayo dahil matagal na tayo sa pananampalataya. Ngunit ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Lagi na lang ba panimula? Balik ko kayo sa children. Lagi na lang ba panimula? Sa children, di ba, ang tinuturo doon is napaka-basic lang. At kailangan may illustration pa para maintindihan ng bata. So, kailangan ba laging may illustration tayo para maintindihan natin yung salita ng Panginoon? So, matanda na tayo. Matagal na tayo sa pananampalataya natin at hindi na kailangan laging panimula. Lagi na lang ba, Genesis? Asan ka na ngayon sa Bible reading? Genesis pa rin ba? Panimula pa rin? So, nakikita natin, no? At nababasa natin sa salita ng Panginoon na ito tayo
tagapagturo na sana tayo, kaso nandun pa rin tayo sa panimula. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa salita ng Panginoon at yung panimulang yun, papupunta yun sa gitna at sa katapusan. So wag natin pabayaan na lagi na lang tayo sa simula. Wag natin pabayaan yung lagi na lang tayong babalik sa zero. Ay, di na ako nakapag-Bible reading ng isang linggo. Babalik ba ako sa simula? Magpatuloy lamang tayo. Magpatuloy tayo dahil nais ng Panginoon na lumago tayo. At sa pagbabasa natin ng Biblia, doon tayo lalago. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, sa tingin mo ba lalago ka sa salita ng Diyos? Nagbabasa ka nga, puro panimula lang. Parang sa mga bata, di ba? Puro ABC lang. ABCD, ABCD. Alphabet lang. Hanggang doon na lang ba yung kaalaman na nais mong malaman? So hindi, gusto natin palawakin. Taliksikin natin, di ba? Bakit tayo nandito ngayon? Nagnanais tayo makilala ang Panginoon. Nagnanais ka tayo na mas lumalim yung pananampalataya natin sa Diyos. Nagnanais ka tayo na lumalim yung relasyon natin sa Diyos. Kaya ang gagawin natin is sasaliksikin natin ang kanyang salita at magpapatuloy tayo sa pagbabasa ng Biblia upang makilala natin ang Panginoon. Upang mas lumalim yung relasyon natin sa Diyos. Hindi lamang tayo lagi sa simula. Dapat, nagbabago tayo. Amen. So ayun nga, no, ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muang kung ano ang mabuti at masama. So hindi na tayo sanggol. Alam na natin ang tama at mali. Alam natin ang masama at mabuti. At ang gagawin na lang natin is talagang kumilos tayo. Hindi lamang puro sabihin natin na ay oo nga mali yan, pero ginagawa mo siya. Ginagawa mo yung mali. So hindi na dapat tayo sa ganong pamumuhay. Sabi dito, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa Colossus 3:15-16. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayo maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo, paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting spiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso niyo. So, ang salita ng Diyos ay dapat manahan sa atin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. So sa mga nagdaang araw, di ba napaka-stressful? Wala ba kayong kapayapaan? So sabi, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. So kung nagiging stressful na yung paligid mo, magbasa ka ng Biblia. Kung hindi mo na alam yung gagawin mo sa araw na to, magbasa ka ng Biblia. So yun, no? Binigay sa atin ng Diyos ang kapayapaan. At sabi nga, tayo sa sarili natin is magiging tagapamayapa. Hindi tayo yung parang pagmumulan ng kaguluhan. So, meron pa bang kaguluhan dito? Yung mga riot. Yung sa online war, online rambulan. So, rumble ba ng rumble? So, hindi na tayo sumasali sa mga gano'n, no? Dahil, sabi nga, isa na tayo sa tagapamayapa. Dahil, nasa atin, nararanasan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Yesus. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Roma 10:17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. So, nagsisimula ang ating pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. At kailangan, upang mapakinggan natin ang salita ng Diyos, may mangangaral.
At sabi nga, di ba, doon sa unang binasa natin, dapat mga tagapangaral na kayo. So, pagbutihin natin yung ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon, hindi dahil sa sarili lang natin, kundi dahil nais natin mapapurihan ng Diyos. Nais natin na mabigyan siya ng kalwalhatian. Nais natin na hindi lang tayo yung makarinig ng salita niya. Tama? Napaka-selfish natin kung nasa atin lang. Hindi natin ibinabahagi sa iba. At ayun nga, no? Ang pananampalataya ay nagmumula sa ating pakikinig at makikinig ng salita ng Panginoon. So, ano ba mga napapakinggan natin? Ano ba yung mga pinapasok natin sa isip natin, sa sistema natin? Ngayon, sa ngayon is parang mga pag-aaral, no? Pinapasok na natin sa sarili natin is yung mga modules at parang na-stress tayo sa ganong sitwasyon. Pero ang nais ng Panginoon is maging pumayapa tayo. Yung pananampalataya natin sa Kanya ay huwag mawala. At ayun nga, pakinggan natin yung salita ng Panginoon, hindi yung salita ng mundo. So, ang daming salita ng mundo ngayon at nakikita natin sa mga kabataang Kristiyano, wala rito nun. Nakikita natin sa mga kabataang Kristiyano na kadalasan is nakikinig na sila sa takbo ng mundo, nakikinig na sila sa sinasabi ng mundo. Pero, magbibigay ba ito ng kaligtasan sa kanila? Magbibigay ba ito ng kalakasan sa kanilang buhay? Kadalasan is, mas lalo pa silang nalulugmok sa salita ng mundo. Ang binibigay sa atin ng Panginoon ngayon ay kapayapaan ng ating kaisipan, kapayapaan sa ating buhay. And then yung pang-apat, sabi dito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Sa ikalawang Timoteo, ikalawang Timoteo 3:15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ito yung mga bata na tinuruan na simula pa pagkabata. Pinakilala na sa kanila si Jesucristo. Sabi nga si Jesucristo siyang ating tagapagligtas. Si Jesucristo ang ating Panginoon. At sabi, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan, kalayaan, walang kapahamakan, pangangalaga, maayos na pag-iisip, kagalingan. Ayaw ba natin ito? Ayaw ba natin na maging malaya? Ayaw mo ba ng hindi ka mapahamak? Ayaw mo ba ng walang nag-aalaga sa'yo? O maayos na pag-iisip, kagalingan? Ayaw mo ba nito? Diba gusto natin to? Amen. So, anong gagawin mo? Tanggapin mo si Jesucristo sa puso mo. Ilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Napakasimple lang, no? Napakasimple lang. So, lagi natin sinasabi, napakasimple lang nung gano'n. Napakasimple lang talaga siya salitain. Pero, ang kailangan ng Panginoon is yung pagsasagawa natin. Amen. And then yung panglima, sabi dito, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng espada. Ang ating kakayahang magbunga para sa Diyos ay nakabatay sa ating relasyon sa Kanya. Sa Hebreo 4:12. Hebreo 4:12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa anumang espadang magkabilang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So, grabe yung salita ng Diyos, no? Kapag talagang para sa atin yung salita ng Diyos is, hindi tayo makakailag eh. Ilag mo na ako. Hindi mo magagawa yun. Sabi dito, ang salita sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. At higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabilaang talim. So, mabubulsay talaga tayo sa salita ng Lord. Lahat tayo naman eh. Lahat tayo kapag may napapakinggang preaching is kadalasan, ako to Ako nga ba to? Parang wala ka pong pag-amin eh. Pero ang totoo, tayo yun.
Tayo yung sinasabihan ng Diyos. Nagsasalita ang Panginoon sa atin. At kung patuloy nga natin naririnig at naririnig yung salita na yon, kailangan may pagbabago ka doon. Kailangan magbago ka doon sa ipinapahayag sa'yo. Sa pangalawa, ang baluti sa dibdib ng katwiran. So yun, yung una po, no, ang binigay sa atin ng Panginoon ay ang bigkis ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Ang pangalawa naman, ang baluti sa dibdib ng katwiran. Sa Efesos 6:13-14. Kaya maging handa kayo, gawin niyong sinturon ang katotohanan, isuot niyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib niyo. So isuot niyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib niyo. May dalawang uri ng, dito muna po tayo sa 2 Corintios 6:47. Four to 7. Sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap namin ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin anumang hirap, pasakit at kagipitan. Nakaranas kami ng pangbubugbog, pagkakulong at panggugulo ng mga tao. Nagsikap kami ng gusto at kung minsan ay wala pang tulog at wala ring pagkain. Pinatunayan namin sa lahat na kami ay mga tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay, kaalaman, pagtiyatyaga, kagandahang loob sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu sa amin sa tapat na pag-ibig at pananalita. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang matuwid naming pamumuhay, ang aming sandata na panlaban at pananggalang sa kaaway. So kung matuwid tayo na namumuhay, walang may babato sa atin ang kaaway. Amen. Bakit nagiging parang hindi matuwid yung pamumuhay natin? Kasi sinusunod natin yung sarili nating kagustuhan. At sa katapusan ng araw na yun, iisipin mo, tama ba yung ginawa ko? Ang totoo, hindi tama yung ginawa mo. Hindi tama na sinunod mo yung sarili mong kagustuhan. Kasi ang resulta nun ay maaaring hindi maganda. So, may dalawang uri ng katwiran. Ang unang katwiran ay ang ating katwiran. So, ano ba yung katwiran natin? Madalas ba tayong nangangatwiran sa ating magulang? Totoo, di ba? So, madalas tayong nangangatwiran sa ating magulang. So, wala lang. Naalala ko lang yung pamangkin ko, madalas siya mangatwiran. So, napakabata niya pa. At sabi nga, pag madalas ka mangatwiran, mag-abogado ka. At ayun nga, ang ating katwiran. Ano ba yung mga katwiran natin? Sa Isaiah 64:6. Isaiah 64:6. Kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming dasahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. So, parang lagi nating kinakatwiran na marumi tayo. Ang dumi-dumi ko, ganyan. Sobra kong makasalanan. Ayun ang katwiran ng tao kung bakit ayaw niyong lumapit sa Panginoon. Naranasan niyo na ba yun? Yung parang nahihiya ka nang lumapit sa Lord kasi sobra-sobra na yung nagawa mong kasalanan. Ayaw mo nang lumapit sa Panginoon kasi parang hindi ka mahalaga, hindi ka worth it, gano'n. Parang hindi ka naman kamahal-mahal. So, ayun yung kadalas ng katwiran ng tao kung bakit ayaw niya lumapit sa Panginoon. Pero sabi dito, nais ng kaaway na sabihin sa iyo na hindi ka matuwid, walang halaga sa Diyos o sa tao. Muli ka niyang titirahin upang pasukin at pahintuin. So, ang nagsasabi pala nun is ang kaaway. Na hindi ka matuwid, wala kang halaga. Wala kang halaga sa Diyos o sa tao. Muli ka niyang titirahin upang pasukin at pahintuin. Ito yung mga strategy niya para makapasok sa atin. Para mapagharian niya tayo.
nagkaroon ka ng pagkakamali pero hindi ka isang pagkakamali. So, never tayo naging isang pagkakamali, no? Bagamat nakagawa tayo ng mga kasalanan, pero hindi yun sapat para malugmok tayo. Hindi yun sapat para gawin mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi yun sapat para may mga tao kasi na kadalasan kinikitil nila yung kanilang buhay dahil lamang sa mga bagay na sobrang nagpapabigat sa kanilang kalooban, sa kanilang kaisipan. Yung bang pinapasok nila yung mga negative thoughts sa isipan nila. Hindi sila mahalaga, walang nagmamahal sa kanila. Pero ang totoo, mahal tayo ng Panginoon. Sabi nga, ang Diyos lang yung tapat, di ba? Tapat sa lahat ng kanyang pangako, tapat sa lahat ng kanyang sinasabi sa atin, tapat sa kanyang pag-ibig. So, wala na tayong hahanapin sa Panginoon eh. So, ito naman ang pangalawang katwiran ng Diyos. Isaiah 61:10. Nalulugal ako sa Panginoon kong Diyos dahil para niya akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay. Para akong lalaki ikakasal na may suot na katulad ng magandang damit ng pari o babae sa kasal na may mga alahas. So binihisan tayo ng Panginoong Diyos ng kaligtasan at tagumpay. Kung binihisan tayo ng Panginoong Diyos ng kaligtasan at tagumpay, ibig sabihin, mahalaga tayo sa Diyos. So anong sinasabi mong hindi ka mahalaga? Anong sinasabi mong wala kang halaga dito sa mundo? Mahalaga ka sa Panginoon. At ayun nga, no? Ang pagiging matuwid ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at otoridad. Ikaw ay ginawang matuwid. So, sinasabi natin sa sarili natin na hindi tayo matuwid. Patuloy tayong nagkakasala. Pero sabi dito, ikaw ay ginawang matuwid. Sa ikalawang Korinto 5:21, kailan may hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Pero, alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan. So, napakabuti ng Panginoon, hindi ba? Hindi siya nagkasala, pero itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Para sa pamamagitan ng Jesucristo ay maituring tayong matuwid. So, ano sa sinasabi mong hindi ka matuwid? Matuwid ka dahil kay Jesucristo. Ang pagiging matuwid ay nakakaapekto sa iyong buhay panalangin. Unang 1:5-14. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hiling natin na ayon sa kanyang kalooban.